Hi guys, today share ko sa inyo my April 2026 perfume favorites. Today is May 1. Hopefully ma-post ko to kagad dahil alam nyo na sobrang busy ng person. So unahin muna natin tong local na brand and this is the Raho Uno by Raho Laurel. Ito yung pinaka-perfume guys. Na-mention ko na to na naamoy ko rin yung DOS. Etong Uno actually, nung tumagal siya sa skin ko, medyo mas naging masculine pa siya. Pero madali siyang gamitin ng babae, at least for me. Mahirap i-describe yung scent nito. Ang linis lang na, hindi ko masabing aquatic pero ang linis niya guys, na may slight woodiness, may slight na floral. Ito yung mga type ng perfume na madali mo siyang hilain. Collaboration to ni Rahul Laurel with Bench. Ayan siya guys. Hindi siya matamis at all. Clean siya na may pagka-woody. Pagka tumagal siya sa skin ko, medyo nagiging masculine din siya. Ang quiet lang ng dating nitong perfume na to. Pang office pwede, pero i-test nyo muna guys, lalo yung mga babaeng nanonood sa akin kasi you might find the dry down too woody. Pero kung lalaki kayo, and hindi ninyo masyadong gusto yung DOS, kasi parang sobrang woody niya guys, lalo ngayon, ang init na ng panahon, yung ibang mga woody na perfumes, it gets too woody. Hindi naman lahat, pero sometimes, it's too much hindi siya pleasant. And ito, mas maganda to, I think guys syempre depende pa rin sa body chemistry, pero yung woodiness niya kasi hindi masyadong matapang, ayan siya. And medyo may pagka-fresh and quiet pa rin siya, na good for everyday and bagay na bagay siya sa ganitong sobrang init na panahon. Next is itong Hermes na Un Jardin Sous la Mer. Ayan siya guys, iba yung box niya kasi refill yung binili ko. Etong Jardin or garden na line, sobrang pleasant siya, madaling gamitin sa ganitong sobrang mainit na weather natin sa Pilipinas. And kaya refill yung binili ko kasi, alam niyo naman, nagdedekant tayo. And para sulit siya sa akin. So what I did is, nilipat ko siya sa ganitong lalagyan. Hindi ko mahanap yung pinaka-bottle ko na ganito. Kasi etong hawak ko ngayon is Guerlain na Neroli Outre Noir. I hope na pronounce ko ng maayos. Mamaya, isi-share ko sa inyo, no? So nilagay ko siya sa ganito and I think nasa backpack ko pa siya na ginamit ko nung nag-travel kami sa Singapore. Hindi ko pa kasi masyadong naliligpit yon. Ang ganda nito. Ang una mong maaamoy sa kanya is parang bagong plan siya na white na damit. Ganun siya kalinis. And then, pag tumagal, tatamis siya. As in, kung maselan kayo sa sweet na perfume, even though may pagka-quiet yung dating nito, hindi siya super loud na perfume and may pagkamalinis pa rin siya. Pag tumagal kasi siya sa skin, yung tamis niya is parang sticky sweet. Almost parang syrupy candy. Ganun yung tamis niya. Pero still, hindi siya loud. Hindi siya yung nakakaumay na matamis. Ang galing ng pagkakatimpla nito. Quiet, pero clean and sweet, na hindi siya nakakaumay. So, kung gusto ninyo ng clean, gusto ninyong mag-try ng parang candy sweet na perfume, i-try ninyo to, Un Jardin Sous la Mer, because hindi nakakaumay na tamis yung tamis niya. Hindi rin siya pambata guys, hindi pambata yung dating niya, but because meron siyang sweetness, okay siya sa high school pataas, pero pwede rin siyang pang everyday ng someone, mga 20s, 30s, 40s. Pwede siya guys, pero itest nyo muna sa skin nyo. Bago siyang labas ni Hermes. And since nakita nyo na tong Guerlain Neroli Outre Noir, meron kasi akong sample na nakuha from Guerlain a long time ago. Ngayon ko lang siya ulit nakita. And nilipat ko siya dito sa 10 ml na glass na bottle. Ang bango nito guys! Meron akong gusto na perfume sa Celine na parang medyo in line with this. Kahawig niya, meron ding Neroli, meron ding Orange Blossom. Pagpasensyahan nyo na guys, nanonood ng TV, yung anak ko tsaka yung mga pamangkin ko, baka naririnig ninyo, no? Nung naamoy ko yon, Parad yata? I'm not sure, pero kailangan kong balikan, Parad yata yung sa Celine. Gusto ko siya. And before kasi, gusto ko rin tong Neroli Outre Noir. Nasa to buy list ko to, pero hindi ko pa rin siya nabibili kasi namamahalan ako guys. Pero siya originally yung gusto ko talagang bilihin na magandang fresh Neroli. And ngayon, na na-test ko na siya, ang ganda niya talaga. So, even though medyo parang magka-line sila,
ni Celine, and I think it's The Parade. I-correct nyo lang ako guys kung mali ako, no? Kasi hindi ko na masyadong maalala. Pero babalikan ko yon. Magkaiba sila. Sa naaalala ko, magkaiba sila. So eto, meron siyang green na note, and then pag tumagal, tumatamis siya. Parang, kung di ako nagkakamali, almost hinog na orange yata, parang ganon. So, mag-start siya as clean, green, fresh, floral, very strong na floral, pero tatamis. Not in a bad way. Tatamis siya sa dulo kasi meron siyang vanilla. Para siyang iced tea or Lipton iced tea na naging lalagyan ng parang sabihin mo ng maraming sugar or parang vanilla sugar, parang ganon. Ganon yung magiging amoy niya sa dulo. Which is really nice. Ang ganda niya guys, ang elegant nito. Well, hindi ito yung pinaka-bottle niya, pero ito kasi yung meron ako. And baka balikan ko na talaga siya. Kasi ngayon na nagamit ko yung sample ko, ang bango niya talaga guys, ang bango niya. Sa mga mahilig sa neroli, orange blossom, i-try nyo to guys kasi ang ganda nung dry down niya. Next is itong Jo Malone na wood sage and sea salt. So maliit yung gamit ko na bottle kasi ito yung ginamit ko sa eroplano nung lumipad kami sa Singapore kasi nag-Singapore kami nung April. And usually, ang ginagamit ko is si Issey Miyake. Medyo matagal ko na siyang hindi ginagamit pag lumilipad. Pero eto talaga yung to-go ko na perfume pag bumabiyahe. So eto kasi, kahit anong pawis mo dito, kahit anong init, ang fresh mo. Pero balikan natin yan kasi ginamit ko rin yan last month. So eto munang wood sage and sea salt. Ang quiet niya kasi, clean and quiet. Siguro naman hindi ko na kailangang masyadong i-describe tong wood sage and sea salt because sobrang tagal na nitong perfume na to. Mahina lang siya, pero gusto ko yung hina niya kasi lalo na sa ganitong sobrang init na panahon or let's say kagaya sa eroplano, nakikita ko yung ibang mga nagrereklamo na pag lumilipad, bumabiyahe, tapos may katabing sobrang lakas ng perfume. Naintindihan ko kayo guys, naintindihan ko kayo. So when I use perfume pag nagta-travel ako, yung mga ganitong quiet lang. Mas louder pa nga to eh. Pero eto kasi fresh lang, hindi siya yung masakit masyado sa ilong. Pero etong wood sage and sea salt, quiet lang siya, hindi ka makaka-offend. And again, ngayong sobrang init na ng panahon, kahit ipaligo mo to guys, hindi siya masakit sa ilong, hindi siya makaka-offend. Sobrang easy reach niya lang na perfume. Now, since nakita nyo na tong Issey Miyake, and this is I think this is the Eau de Toilette. Mas gusto ko tong Eau de Toilette. Naalala ko, si Eau de Parfum is sobrang floral. Ito ang fresh lang nito. At one point, ginamit ko din yung panglalaki nito eh. Pero it gets too woody na kasi sa dry down. Pero maganda yung panglalaki nito. Pero ito, this is fresh lang. And nakomplementan ako dito sa perfume na to. For the longest time na ginagamit ko siya, nung lumabas to, hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya. Never pa yata akong nakomplementan dito. But now, ngayong 44 na ako, nakomplementan ako dito. And napansin ko, I think also it because of my age, na nagbago na rin yung body chemistry ko. Habang tumatagal siya sa skin ko, although fresh pa rin siya, tumatamis siya ng konti. May konti siyang sweetness sa dulo. Parang vanilla sweetness, parang ganon. Kaya siguro gumaganda na siya sa skin ko. And kaya din siguro na-complementan ako dito sa perfume na to. Yan o, bawas na bawas na. Gamit ko siya ngayon or last month na sobrang init, tas errands lang. Yung alam kong magiging basang-basa ako sa pawis. Ayoko sa lahat yung naghalo yung amoy nung perfume and also nung pawis na hindi na siya mabango. Na hope na gets niyo ibig ko sabihin. Marami akong naaamoy na ganun ngayon. Ngayon guys, ngayong mainit. Very particular yung ilong ko sa ganun. Well, hindi naman ako perfect. Siguro may mga times din na naging ganun yung amoy ko. Pero kasi conscious ako pagka ganun na yung amoy ko, hindi ko gusto. Merong one time nakahapit ako na sleeveless na top. And hindi pa ako nakakalayo ng bahay, basang-basa na ako ng pawis. Iniisip ko kagad pag natuyo yung pawis ko na yun sa damit ko, hindi ko magugustuhan yung amoy kasi nakadikit yung damit sa skin ko. Kasi sobrang hapit niya. Gusto kong bumili ng bagong damit para lang makapagpalit. Umuwi ako guys kasi nagbihis ako. Hindi ko talaga gusto. Pero syempre may mga days na hindi ko kayang bumalik sa bahay. So nag-iingat ako sa sinusuot ko pag ganitong sobrang init na panahon. Ngayon baka sabihin ninyo kasi may mga nagme-message sa akin sa Instagram na siguro ang bango-bango mo. Hindi naman. Grabe. Hindi naman ganon. Mas gusto ko pa yung hindi ako amoy perfume basta wala akong amoy.
Kasi minsan nakakalabas naman ako sa bahay na nakakalimutan kong mag-perfume. Mas gusto ko yun kaysa yung may amoy ako, guys. Kaya kung nagdo-double cleanse ako ng face, pag naghihilamos, nagdo-double cleanse din ako ng body. Move on na tayo. Dito na tayo sa next na perfume. And eto siya, sample lang siya. Kasi pag nagto-travel ako, dun sa mga laging nanonood sa akin, sa mga naka-follow sa akin, lagi nyo namang nakikita na hindi ako nagdadala ng full bottle. Bihirang-bihira, guys. Either maglilipat ako, magdidikant ako ng, halimbawa, mga ganito, or dadalhin ko yung mga sample ko. And ang ganda niya talaga, guys. Etong Chanel na Gabrielle Essence. Hindi ko pa nga siya naubos. Siya naman yung ginamit ko pa uwi sa eroplano kasi it's a quiet, soft, floral na perfume. Medyo nako-compare siya kay J'adore ni Dior. Pero kasi si J'adore for me, meron siyang powdery finish sa dulo. Eto, parang hindi naman. Parang nag-i-stay lang siya na parang clean na white florals. Kung meron man siyang powderiness, at least not as powdery nung J'adore na Dior. Yun yung naaalala ko, guys. Pero ang bango nito. Very soft, clean, floral na scent, and ang sarap niyang ipaligo, guys. Sobrang ang sarap niyang ipaligo. Next na bottle ng perfume, eto discontinued na to unless binalik siya na hindi ko alam. So, i-correct ko lang, guys, no? Yung perfume favorites ko last month, na-mention ko na si Miu Miu Low na Blue. Sabi ko discontinued na siya kasi at one point, nahirapan akong hanapin siya, at least dito sa Pilipinas. Pero, nakita ko siya ulit sa SM and ang dami pang stock. So, parang 10,000 plus yung 100 ml and then yung 50 ml is 7,000 pesos plus. So, kung gusto niyo yung perfume na yon, kung naghahanap kayo ng, I would say, medyo hawig siya kay Issey Miyake. Pero sa dry down kasi, mas nagiging sweeter pa siya and nicer. Sa skin ko kasi, sabi ko nga kanina, si Issey Miyake nagiging matamis na. Pero kasi sa body chemistry ko yon. Before, hindi naman siya ganon. Pero mas, etong si Miu Miu na Low na Blue, mas matamis pa siya sa dry down. Pero it's not too sweet. Basta ang ganda ng balance niya, guys. So, i-check ninyo sa SM. I'm not sure kung meron sa Rustans, pero sa SM ko kasi siya nakita. I-check nyo, guys, kung curious kayo. And wag ninyo siyang amuyin lang sa bottle. Mas maganda i-spray ninyo siya sa skin and also sa damit para maamoy ninyo yung dry down niya. So, dito na tayo, kasi nga na-mention ko discontinued. Itong Acqua di Gio na ito, from Giorgio Armani, etong variant na to, I think wala na to. This is to me, very floral. It's not for everyone. Clean siya na white florals, pero para sa akin, it smells like a bride. Pag naaamoy ko to, kagaya ngayon, ang naiisip ko is sobrang parang naka all white lang na ang clean. Ang linis niya lang talaga. Pang bridal, pwedeng pang beach. Hindi ko naman masabing pang date night kasi sobrang linis niya lang. Ang linis nito, pero kung meron kayong bottle nito, sa iba kasi they find it too floral eh. Pero ako kasi, meron siyang malinis na parang malinis na tubig na dating tapos very strong na clean white florals. Ang ganda niya, guys. Sayang. Kung may makikita pa kayong ganito, bilihin nyo na. Kung hindi ninyo magustuhan, benta nyo sa akin. So, etong next, this is the Tom Ford Soleilneige. Eto siya, guys. Ayan siya. Dati siyang nasa square na bottle ng Tom Ford. Ngayon, nilagay na nila dito. Nag-iba yung formulation niya. Pero ang linis niya, guys. Sobrang clean, powdery, musky. May citrusy din to na note. Pero sa dry down, naging masyadong musky to na medyo naglilin siya as medyo masculine sa dry down. To me kasi may pagka-feminine yung dating sa initial spray nito eh. Pero sa dry down, may pagka-masculine siya. So, i-test ninyo to sa store din. Isa to sa perfume na wag nyo lang din amuyin. Meron nga siyang dating na parang lazy Sunday morning ng konti. Sobrang soft, sobrang ganda. And nakagawa na ako ng video comparison nito dun sa lumang formulation. Para sa akin talaga kasi nabago siya, guys. This is the Eau de Parfum. Ang ganda talaga nito, guys. Sobrang soft. Yung softness nito bagay ngayong mainit na weather. Yung pagka-strong na musky niya, I think maganda pagka malamig yung weather. So all year round, hindi kayo manghihinayang dito sa perfume na to. Ito pala yung box niya, guys. Ayan. So dito naman tayo sa perfume from Zara. Nung naamoy ko to sa store, bangong-bango ko sa kanya.
Pero nung ginamit ko siya, and even now, etong bottle ko na ngayon, hindi ko na siya masyadong gusto. Parang lately non, may mga perfumes akong nahihila na nasasama sa monthly perfume favorites, pero hindi ko siya favorite. Pero I might as well share it with you guys kasi para alam naman ninyo na hindi lahat ng nahihila ko gusto ko. So etong Red Zara Temptation and Tobacco, tama ba? Extrait de Parfum. Yung dry down niya guys. Ayan na yung sinasabi kong laging ginagamit ng Zara na note. Hindi ko alam kung bakit. Amoy coconut siya. Amoy langis ng nyog sa dry down. Siguro dahil lang sa init ng panahon. So, bibigyan ko siya ng pagkakataon pagka mas malamig na yung weather. Pero kahit na naka-aircon guys, hindi ko gusto. Amoy langis siya guys. Sobrang amoy langis siya even dito sa bottle. Maganda pa rin yung mga unang lumabas ng mga perfumes ng Zara. Medyo nag-iba na siya. Parang halos karamihan sa perfumes nila, yung ginagamit nilang pampatamis or basta kung ano man, even yung mga floral na perfumes nila, may naaamoy akong parang amoy langis ng nyog. Ano yon? Matututunan ko rin yan kung ano yung note na yan. Pero nasad ako kasi ang bango niya nung una, ngayon hindi. Pero hindi tayo susuko dyan. Next is itong, nabili ko to sa Singapore. Nagamit ko siya. Hindi ako sure kung gusto ko siya, pero hindi siya mabaho. Alam mo yung gusto mo siya, pero hindi ka sure. This is the Sol de Janeiro na Cheeky Fruttini. Pag ginugoogle ko to guys, ang lumalabas is Cheeky Bikini. So, I think parehas lang yon. Pero i-correct nyo ako guys ha, kasi hindi lumalabas masyado tong Cheeky Fruttini. Si Bikini ang lumalabas, and habang inaamoy ko to, tapos dinidescribe or binabasa ko yung description ni Bikini, parang parehas lang sila. So, ang fruity niya, okay? Ang fruity nitong perfume na to, and this is nice, pero sa skin, magiging para siyang creamy. Spray ko para sigurado tayo. I hope maamoy ko siya, no? Kasi kakaspray lang. Sa initial na spray kasi talaga, ang fruity niya ang fruity. And medyo nagbo-borderline, pabango siya ng kotse, na fruity. Pero I like it Ayun, no? Meron siyang note na, hindi ko sure kung pair yung halo niya. To some, they might find the combination na parang ang pangit. Ako kasi gusto ko siya. Meron kasi siyang kaamoy na naging perfume ko nung college ako. Yung mga putyo-putyo lang, murang-murang mga cologne-cologne lang na hindi ko na maalala kung ano. Parang may melon siya or pear, hindi ako sure. Ito yung bottle, guys. And then, magiging creamy siya na parang floral, na as creamy as yung Amouage. Pero syempre, ang ganda ng Amouage. Ginamit ko lang siyang example, yung creaminess niya. For a parang cologne lang or body mist. Meron siyang ganun na dating. Pero interesting yung amoy niya, guys. May pagka parang fruity, tropical, creamy, floral. Ganun siya. Hindi ko masabing pambata Medyo matured yung dating ng perfume na to or yung body mist na to. So, this is the Diptyque Eau Rose Eau de Toilette. Ayan siya. Travel size siya kasi isa to sa mga nagamit kong perfumes nung nasa Singapore kami. Maganda to light lang siya, na clean, na may pagka-musky na rose. Parang karamihan naman yata, kung hindi ako nagkakamali. Sa mga rose na perfume, may pagka-musky na siya sa dry down. Naalala ko nung naamoy ko siya nung kalalabas niya pa lang before, gusto ko siya. Pero hindi ko siya mabili-bili kasi ang naiisip ko sa kanya is, I think, a rose perfume from the Body Shop na meron ako before. I think from the Body Shop. Pwedeng mali ako, pero hindi ko na kasi maalala. Nagkaroon na ako ng parang ganito yung dating na rose na perfume. Pero maganda siya. Sobrang parang fresh lang niya na ang daling gamitin. Wala siya sa to-buy list ko. Pero kung may magre-regalo sa akin or magse-sale siya or yung mga ganon, kukunin ko siya. Ang simple lang niya na rose na perfume, light, na madali siyang gamitin, lalo ngayong mainit na yung panahon natin dito sa Pilipinas. Dalawang perfumes from Maison Francis Kurkdjian. Unahin muna natin tong Aqua Celestia. Nung nasa Singapore kami, nag-aamoy-amoy ako dito sa Francis Kurkdjian. Muntik na akong bumili ng isang perfume. Pero kaharap kasi noon yung Amouage. So sabi ko, sige, balikan ko muna. Sa Amouage ako bumagsak. Pero going back, so etong Maison Francis Kurkdjian na Aqua Celestia,
Kasi meron akong client, makeup client. Sabi ko naman sa inyo, pag meron akong makeup client, ayokong gumagamit ng super strong na perfume. Gusto ko yung meron lang clean, soft na whiffs ng perfume. And nakomplementan din ako dito. Pala, nakalimutan ko. So, dapat ang gagamitin ko talaga is si Aqua Universalis. Mas gusto ko kasi yon. Mas lagi ko kasing gamit yon. And alam ko yung amoy niya kagad. Alam kong okay siya pagka nag-makeup ako ng client. Alam kong magiging malinis ako. For the longest time, yung amoy ko, para siyang Issey Miyake kasi sa akin, mas fresher lang si Issey Miyake. Pero, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko gamitin si Aqua Celestia? Kasi lagi ko na lang hinihila si Aqua Universalis. Eto kasing si Aqua Celestia. Ang floral nito, pero ang clean. May slight na parang citrus din yata akong naamoy sa kanya. Pero ang strong talaga ng floral na note niya. Pero para siyang si Universalis, pero floral na version, sabihin na natin. And ayun nga, nakomplementan ako ng client ko. Ang bango ko daw, ang linis daw ng amoy ko. Next naman na nahila ko na malinis din na perfume. Kasi merong bumili ng decant. And naamoy ko siya ulit. And sabi ko, okay, bagay siya ngayong mainit na yung weather. And this is the Apom. Alam ko reformulated na to eh. Itong Apom na meron ako. Tama ba? Nakalimutan ko na. Dapat kasi no, pag nagre-reformulate sila, nilalagay nila yung year. Para alam mo na nag-reformulate siya. Ano ba yan? Kasi google mo pa, di ba? So, etong Apom, this is powdery, clean. Kinikilig ako. Ang ganda ng amoy niya, guys. Powdery, clean. May pagka-floral din, pero ang strong ng pagka-powdery niya. And alam niyo naman, pagka sobrang mainit yung weather natin dito sa Pilipinas, maganda rin minsan yung mga powdery na perfumes because parang you feel parang fresh lang all the time. Ayan siya. Ang linis niya, guys. And iiba na yung kulay niya. Hindi ko na i-research kung may vanilla siya kasi na-mention ko naman, mga perfumes na may vanilla pag tumatagal, lalo na pag exposed sa liwanag, kaya nakabox pa sila kasi nag-iiba yung kulay niya. Pero eventually, kahit anong tago mo dyan, kahit anong ingat mo dyan, kung meron siyang vanilla na note, mag-iiba talaga yung kulay niya pag tumagal na yung bottle mo. Pero I'm not sure kung may vanilla to, guys, kasi tumatamis to pag tumatagal sa skin ko. Ang ganda niya, guys. Ang ganda niya. Parang gusto ko na naman siyang gamitin. Last na perfume na nagamit ko. And this is Lancome Idole na L'Eau de Parfum. Basta nagamit ko na siya. Kung hindi last month, 2 months ago, ginamit ko siya kasi I was invited nung ni-launch itong Idole Peach and Roses. May story ako dito sa Peach and Roses, pero isi-save ko na lang yan pag ni-review ko itong Peach and Roses. Pero nung umatan kasi ako nung Lancome na event, ang gusto ko sanang gamitin, pakita ko sa inyo guys ang gusto ko sanang gamitin is yung luma ko na Idol na Intense. Ito siya. Sobrang love ko siya meron pa akong unopened na bottle. Wala na siya guys. Hindi na siya available. Napalitan na siya ng ibang Intense, yung Power. And binili ko rin yun kasi nagustuhan ko rin yun. Medyo magkaiba sila ng amoy or magkaiba talaga sila ng amoy. Eto siya guys, yung luma. Ayan na, iba na yung kulay niya Gagamitin ko sana siya nung event. Pero since mainit kasi, parang it's too much. And maglalakad lang kasi ako dun sa venue. So sabi ko, no, it will be too much. Pero bangong-bango ako dyan sa may intense. Sorry guys, maingay. And ayun nga, gagamitin ko siya dapat. Pero sabi ko, it's too much. So binalikan ko tong Lona EDP. Ang bango niya. Ang fresh niya guys. And para sa akin na reformulate to. Iba yung amoy niya. Iba yung naaalala ko na amoy nung Idol na EDP nung una siyang lumabas. Kahit sabihin na natin ang fresh nito, yung damit ko na ginamitan ko nitong perfume na to, nung lalabahan ko na, amoy ko pa siya. Fresh siya, pero makapit siya, guys. Ang naaamoy ko sa kanya actually is rose, pero kasi parang rose and jasmine yata na combo to. I-google nyo na lang. Basta alam ko may rose siya. Parang ang sabi kasi sa akin, karamihan sa mga perfumes or even parang skincare yata, correct me if I'm wrong, ni Lancome, may touch of scent ng rose talaga. Tapos hahaluan na lang ng iba. Para sa akin kasi, any perfume na merong rose yung amoy, ang pumapasok sa isip ko is Dior. Hindi ko alam kung bakit. Ang bango niya guys. Sobrang ang youthful, ang fun, pero any age could wear this. I think yan na yun lahat. So ayan na yung mga perfumes na nagamit ko nung month of April. Baka magkamali pa ako ng buwan. Alin dito sa mga perfumes na meron ako ang either meron kayo and favorite ninyo siya ngayon or
curious kayo na amuyin. Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!